Siya ang tinaguriang bayani ng Tirad Pass. Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Si Gregorio del Pilar. Pero sa edad na 24, binawian ng buhay ang binansagang Boy General. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Gregorio del Pilar sa Tirad Pass? Totoo nga bang berdugo siya ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo? Muli po nating balikan ang mga tanong ng nakaraan. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. Bayani sa Tirad Pass. Tagapagpalaya ng Bulacan. Kanang kamay ni Pangulong Emilio Aguinaldo at matapang na batang general. Ilan lamang ito sa pagkakakilanlan kay Gregorio del Pilar. Bayani kung ituring sa kasalukuyan. Ngunit may ilang kumukwestiyon sa pagkakakilalang ito sa batang general. Taliwas sa kinamulatan nating paniniwala, sinasabing berdugo at tagaligpit daw si Gregorio del Pilar ng mga sagabal sa landas ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Kung babasahin niyo na lang yung aklat ni Nick Joaquin, na galing din sa kasaysayan, meron doon yung mga parte ng kanyang buhay na tila bagang ginamit siyang kasangkapan ni Aguinaldo para talunin o alisin sa lipunan yung kanyang nakikita mga kaaway. Si Del Pilar ang umano'y inatasan ni Aguinaldo para dakpin si General Antonio Luna, buhay man o patay. Assistant Secretary of War ng Philippine Revolutionary Army si General Antonio Luna. Inakusahan siya ng kampo ni Pangulong Aguinaldo ng planong pag-aaklas upang patalsikin ito sa pwesto. Kaya agad nagtungo si Del Pilar sa Pangasinan kung saan matatagpuan ang himpilan ni General Luna. Ngunit bago pa man niya maisagawa ang kanyang misyon, pinaslang na si Luna sa Cabanatuan, Nueva Ecija ng mga tauhan din ni Aguinaldo. 40 saksak at bala ng baril ang ikinamatay ni General Luna sa kamay ng mga kapatid niya sa revolusyon. Mabuhay sa bayan! Mga general, kamukha ni General Concepcion at saka ni General Alejandrino, ang ginawa ni General del Pilar ay pinaligiran niya ang headquarters ng mga ito. So, at tinanggalan sila ng command. So, dahil sa tingin nila na ito ay maaring loyal o tapat sa tingin nila ay kaaway na si General Luna. Ilang araw matapos paslangin si General Antonio Luna, pinahirapan umano ni Del Pilar ang magkapatid na Manuel at Angel Bernal. Si Manuel ay isa sa mga security escort ni Luna. Sinasabing isinagawa ni Del Pilar ang pagpapahirap sa magkapatid na Bernal kasama ang nakatatandang kapatid niyang si Julian. Pagkatapos umanong alisin ni Del Pilar ang tinik sa buhay ni General Aguinaldo, itinalaga niya ang batang general bilang provincial commander ng Pangasinan. Ito daw ay isang hakbang ni Aguinaldo upang mamanmanan ang mga gustong ipaghiganti ang pagpaslang kay General Antonio Luna. Nung napatay si Antonio Luna, ang mga Ilocano ay may malaking pagdaramdam sa ginawa ni Aguinaldo. Kaya yung iba humiwalay, pinagpatuloy yung kanilang pakikilaban sa tropang Amerikano at humiwalay kay Aguinaldo. Ayon pa kay Nick Joaquin, ang panahon kung kailan nagkaroon ng hidwaan sa loob ng revolusyon ay oras sanang ginugol sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Nakakagulat at maaaring mo sabihin unpopular. At inanalyze niya yon. At nakita niya, tama bang dakilain natin sa tulad ng pagdakila natin ngayon? Sa mga general ng revolusyon, si Gregorio del Pilar ang nagsilbing kanang kamay ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Talagang nabigyan ng tiwala si
General Gregorio del Pilar sa lahat ng naging kasama sa himagsikan ni Emilio Aguinaldo ay siguro very special ang spot niya sa puso ni General Emilio Aguinaldo. Bagamat baguhan lang noon sa revolusyon, nakuha ni Del Pilar ang tiwala ng Pangulo. Sa murang edad ni Del Pilar ay nakitaan na siya ng katapangan, kagitingan, at ito'y hindi nakaligtas sa obserbasyon ni Pangulong Emilio Aguinaldo. At nakita niya sa kanya ang potensyal na siya ay kayang makapaghawak ng sandatahang ng himagsikan at ito naman ay hindi nabigo. Sa biyak na bato kung saan itinayo ni Aguinaldo ang unang republika noong 1897, kabilang si Del Pilar sa mga lumagda sa kasunduan sa pagitan ng Espanya at mga opisyal ng revolusyon. Nakasaad sa kasunduan na mangingibang bansa ang grupo ni Aguinaldo para matigil na ang digmaan at magkaroon ng kapayapaan. At noong Disyembre 1897, kasama si Del Pilar sa piling mga opisyal na isinama ni Aguinaldo sa Hong Kong para sa kanilang voluntary exile. Ngunit 5 buwan lang ang lumipas, nabaliwala rin ang kasunduan at bumalik sa Pilipinas sina Aguinaldo para ituloy ang pakikibaka. Sa kanilang pag-uwi sa bansa, idineklara ni Aguinaldo ang sarili bilang diktador ng Pilipinas. Ginawara naman niya ng titulong diktador ng Bulacan at Nueva Ecija si Del Pilar. Diktador in a sense na siya ang binigyan ng responsibilidad na magdesisyon para sa lalawigang ito. Di nagtagal, isinuko ng mga Kastila kay Del Pilar ang pamumuno sa Bulacan at Nueva Ecija. Dahilan para igawad sa kanya ang ranggong general sa edad na 22. Ang ipinakitang katapatan kay Pangulong Aguinaldo ang pinag-ugatan ng usapin na berdugo ang batang general. Sa mga haka-haka na siya'y naging isang berdugo para sa Pangulong Emilio Aguinaldo, maaaring tinapatan lamang ng katapatan sa kanyang pinuno sapagkat alam ni Gregorio del Pilar na napakalaki ng pagtitiwala na ibinigay sa kanya ng Pangulo. Katapatang magdadala kay Gregorio del Pilar sa kanyang handungan. Bagamat pamangkin ng kilalang abogado at propagandista na si Marcelo H. del Pilar, hindi marangyang pamumuhay ang kinamulatan ni Gregorio del Pilar. Nagsilbi siyang katulong sa bahay ng isang tiyahin sa Tondo para makapagtapos ng pag-aaral. Actually, na-involve na siya sa pamamahagi ng mga leaflets ng Katipunan noong panahon yun. Sapagkat yung kanyang tinitirahan, si Diodato Arellano, asawa ng kanyang tiyahin, ay siyang pinuno noon, o isa sa mga pinuno ng Katipunan ng panahon na yun. Kasabay ng kanyang pagtatapos ng Bachelor of Arts sa Ateneo de Manila noong 1896, sumiklab ang revolusyon laban sa Espanya. Involve yung kanyang kaanak. Kaya base doon ay unti-unti nakikita niya yung pangangailangan ng mga kabataan na ma-involve sa ganyang pagiging makabayan. 21 anyos lamang si Del Pilar nang sumapi sa hukbo ni Maestrong Sebio, isa sa mga pinuno ng Katipunan sa Bulacan. Ego Sacritici! Ego Pedrovi! Hindi daw tinatabla ng bala si Maestrong Sebio kaya marami siyang naging tagasunod. Mabuhay ang Katagalugan! Mabuhay! Katagalugan! Kalayaan! Sa isang labanan sa Pandi, Bulacan, unang sumabak sa digmaan si Del Pilar. Siya ay naging tiniente at dahil ito sa naging labanan sa Kakarong Disili sa Pandi kung saan ito ay pinamumunuan ni Maestrong Sebio at doon ay nakita niya ang galing at husay ni Gregorio bilang isang mandirigma. Higit na nakilala si Del Pilar sa mga sumunod pa niyang pakikibaka sa Bulacan. Mayroong isang pangyayari sa Mambog na naharang nila ang isang grupo ng mga Kastila, may praile, may mga kasadores, at naagawan nila yun ng mga salapin na pinamudmud naman nila doon sa mga Katipunero. Sumunod
dito ay sumalakay naman siya sa Paumbong kung saan 14 na baril ang kanilang nasamsam mula sa mga Kastila. Pumunta siya kay General Aguinaldo, tinatanong kung paano niya lulusubin ang bayan ng Paumbong. Binigyan siya ng konting advice. Ang kahanga-hanga doon ay nagawa ni Gregorio del Pilar yung payo mismo. Ibig sabihin, magaling siya sa execution, hindi siya nagkukulang sa katapangan. Sa puntong ito, nagsimulang lumalim ang pagiging magkaibigan ni Del Pilar at General Emilio Aguinaldo. Ayon sa mga kwento, hindi lang sa labanan nakilalang matinik si Del Pilar, marami rin daw siyang napaibig na mga dalaga. Siyempre, dadaan siya sa parada, sa ano. So, ang uniforme niya ay laging bago. Mas lalo kung bagong plancha. At kumikinang ang kanyang sapatos. Ang kanyang kabayo ay puti. Maraming mga babae na nabighani sa kanya. Hindi lang sa Bulacan, kundi halos lahat sa mga lalawigan na napuntahan niya. Ang nakababatang kapatid ni Aguinaldo, naging kasintahan rin daw ni Del Pilar. Naging malapit dun sa bunso at kaisa-isang kapatid na babae ni General Emilio Aguinaldo. Sapagkat, namatay siguro siya si Felicidad, ang first name niya. Lola Neneng ang naging tawag sa kanya. At kinikwento ng mom ko na minsan ay sakay sila sa kotse at pinaglaruan niya yung sing-sing. At sinabi na yun ay engagement ring. Nakakapanligaw pa rin daw si Gregorio del Pilar kahit sa kasagsagan ng digmaan laban sa Espanya. Maraming nasulat na si Goyo daw ay kung saan na mapunta, nagkakaroon ng nobya. Sa pagkatalo ng Espanya sa digmaan, ipinahayag ni Aguinaldo sa Kawit, Cavite ang kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898. Ngunit ang inaasahang katiwasayan bunga ng kalayaan ng bansa, nabasag ng sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano makalipas lamang ang 8 buwan. Nung sinalakay ng mga puwersang Amerikano, ang Bulacan, merong malaking labanan na nangyari dito na namatay yung ilang mga Filipino officers. I think at that point talagang nag-umpisa na ang pag-urong ng gobyerno ni Aguinaldo mula sa Malolos, and then palipat-lipat na sila ng bayan. Patuloy na tumakas sina Aguinaldo hanggang sa maratingang Pangasinan. Dito, nalagas ang 2,000 sundalo sa ilalim ni Del Pilar nang lusubin sila ng mga Amerikano. Ayon sa isinulat na alaala ni General Venancio Concepcion, isa sa mga general na kasama noon sa Pangasinan, ipinagsawalang bahala at tinawanan lamang ni Del Pilar ang iniulat sa kanyang mga putok ng baril malapit sa kinilalagyan ng mga revolusyonaryo. Ngunit kinabukasan, tumambad sa kanilang mga mata ang mga patay na sundalo. Maari siguro na masabing may pagkukulang sila, pero kasi debacle talaga yung nangyari sa sa Pangasinan, mas malakas ang puwersa ng mga Amerikano. Kung natalo man yung mga Pilipino, hindi I think dahil yung kulang sila sa pakikipaglaban, pero talagang outnumbered sila and outarmed. Mula Pangasinan, tinahak ni Aguinaldo ang mga kabundukan sa bahaging norte ng Luzon para makatakas. Si Del Pilar at kanyang mga natirang tauhan ang nagsilbing kalasag ng Pangulo. Bago pinatay si Antonio Luna, mayroon na siyang plano na ang Cordillera Mountains ay gagamitin na parang taguan ng Philippine government just in case na matalo sila ng mga Americans sa kapatagan. Siya pa yung meron talagang plano para makapag-survive pa ang Philippine Republic at saka ang Aguinaldo presidency. Sa patuloy na paglikas ni Aguinaldo, nasubok muli ang katapatan ni Del Pilar. Sa kanyang tala-arawan, binanggit ng batang general na iniutos sa kanya ng Pangulo na bantayan ng pasong tirad sa Ilocos Sur. Ang mithiin, harangin ng mga Amerikano upang magkaroon ng sapat na oras na makalayo at makatakas si Aguinaldo. Marami ring kwento
na si General Emilio Aguinaldo ay sinubukan siyang kumbinsihin na huwag maiwan at sumama. At siya mismo ay nagpaiwan. So, ang paniniwala ng mga American military commanders, kapag nakuha na nila si Aguinaldo, babagsak na ang Philippine Republic, wala nang resistance sa mga Americans. December 2, 1899, naganap sa Pasong Tirad sa Ilocos Sur ang isang badugong engkwentro sa ating kasaysayan. Habang ang grupo ni Aguinaldo tumulak na sa Cervantes, Ilocos Sur. Nagtira si Aguinaldo ng 60 katao na may armas. Ibig sabihin, sacrificial people na lang yon. So, sinakripisyo na lang yun para makatakas si General Aguinaldo. Dahil ang mga Amerikano sa ilalim ni Major Peyton March ay oras na lang ang pagitan nila kay Aguinaldo. Naiwan si Gregorio del Pilar sa Tirad Pass kung saan napakakitid ng mga daan. Paisa-isa lamang na tao ang maaaring dumaan sa bulubunduking may taas na mahigit 4,000 talampakan. Pag nandun ka sa itaas, kitang-kita mo yung pumapanhek. Malaki yung tsansa na yung pumapanhek ay bilang isang, guerrilla ka, madali mong mapapatay yung kalaban mo. Sa baba ng Tirad Pass, 300 sundalong Amerikano ang kinailangang harapin ng 60 revolusyonaryo. Maaaring iniisip nilang sufficient yung 60. Or maaaring konti na lamang ang tauhan ni General Aguinaldo. Sa simula, tiwala umano ang kampo ni Del Pilar na hindi sila matatalo. Kasi pinili niya yung lugar na sa tingin niya meron silang advantage, na sila ay nasa mataas na lugar, yung paso, yung daanan, yung mga Amerikano nandun sa baba. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, isang taga-baryo umano ang nagturo sa mga kalaban ng pasikot-sikot sa Tirad Pass. Kaya parang naiba na yung yung situation na yung mga Amerikano nasa isang mas advantageous na lugar at yung sina Del Pilar, sila na ngayon yung pwede nilang nasa mas mababa, sila na yung pwedeng barilin ng mga Amerikano. Napaligiran ang grupo ni Del Pilar nang hindi nila namamalayan. At pagpatak ng alas 11:30 ng umaga, maraming buhay ang nasawi at kabilang dito ang katapusan ng Batang General. Iba't iba ang kwento kung paano nakitil ang buhay ng Batang General. Ayon sa salaysay ng 2 Amerikanong peryodista na sina John McCutcheon at Richard Henry Little na nakasaksi sa mga pangyayari. Ang sinasabi doon ay inuutusan, inaatasan yung mga kawal niya na lumaban kayo, walang aatras, ang aatras dyan ibabarilin ko. Sa kaligitnaan ng labanan, isang Amerikanong sniper ang pumwesto sa mas mataas na lugar para puntiryahin si Del Pilar. Sa likod yung tama niya, dito sa likod ng batok. At tumagos sa bandang pisngi or leeg yata, yung bala at namatay siya doon. Sa salaysay ng 2 peryodista, si Del Pilar ang pinakahuling napaslang sa labanang iyon. Ngunit iba naman ang kwento ni Vicente Enriquez, katabi ni Del Pilar nang siya ay mapaslang. Nakatayo to, tinitingnan yung mga kaaway nila sa ibaba. Pagputok, tinamaan si Gregorio del Pilar dito sa bandang batok. At lumusot dito sa malapit sa pisngi. Nakatayo na ako doon sa actual site kung saan siya binaril. Pag nakatayo ka doon, talaga namang mababaril ka. Ang salaysay ng mga Amerikano, ginamitan lamang daw ng mabulaklak na mga salita ang kasaysayan para palabasing bayani si Del Pilar sa Tirad Pass. Kasi una, si Henry Little ay isang correspondent. Gusto niya rin maging sensational yung kanyang coverage ng labanang iyon. Pag sensationalist ng balita, ay magbibenta ng dyaryo. I think yung kanilang pagkukwento, hindi naman siguro to romanticize it really, but it's really a recognition na naging bayani si Gregorio del Pilar doon sa labanan sa Tirad Pass.
2 Amerikano lang ang napaslang, habang 52 revolusyonaryo naman ang napatay sa laban. Ayon kay Nick Joaquin, hindi kabayanihan ang sinisimbolo ng Tirad Pass, kundi katangahan. Hindi na raw dapat umabot pa sa puntong ito kung pinaghandaan ng pamahalaan ni Aguinaldo ang digmaan laban sa mga Amerikano. Wala akong nababasang libro na pagpaplano nila tungkol sa pagpasok ng Amerika. Bilang kapapanganak ng Republika, talaga namang dito sa Bulacan, dito sa particular sa bayan ng Malolos, ay talagang nagmistulang pista ng 4 na buwan. Habang parang piyesta sa kampo ni Aguinaldo, ang puwersa ng mga Amerikano ay unti-unti nang pinalilibutan ng bansa. Maganda sana yung plano ni General Luna. Pero dahil hindi nasunod at dahil siya ay pinatay. Iba't iba rin ang pananaw sa naganap na labanan. Sa aking palagay, ito ay walang silbing sakripisyo. Ang intensyon talaga ay makatakas si Aguinaldo. Oo, nakatakas nga, pero 2 taon lang siya. Pagkatapos nahuli rin siya. Ang tungkulin nilang ipagtanggol ang ating Republika. So may masama ba na ipagtanggol mo yung ating Republika? So hindi siguro yung katangahan, hindi ano pa man, kung hindi isang kabayanihan. Tingin ko wala na silang much option. Tingin ko wala rin ding paghahanda ang pwede nilang gawin sa laki ng puwersa ng Amerikano panahong yon. Sa pinakahuling isinulat sa kanyang tala-arawan, ipinabatid ni Del Pilar ang kahandaang ibuwis ang buhay sa ngalan ng inang bayan. Kanino siya naging tapat? Saan siya naging tapat? Sa tao o sa institusyon? Kasi yung iba, sinasabi na ang niligtas lang niya dyan si Presidente Aguinaldo. Pero tandaan din natin, nung panahong yon, ang simbolo ng Republika si General Aguinaldo bilang Pangulo. Ibig sabihin, ang ipinagtatanggol ni Gregorio del Pilar noong panahon na yon, yung Republika. Para sa mga naninindigan sa kabayanihan ni Del Pilar, walang sapat na basihan ang mga aligasyon tungkol sa kanyang pagiging berdugo. Walang kamag-anak ni Gregorio del Pilar ang nagpaunlak ng panayam. Sa aking pananaw, hindi siya ganun talaga. Dahil mahirap mag-inspire ng maraming tao, lalo na yung willing mamatay na kasama mo, kung marami kang kinks sa iyong armor. At neither din tingin ko na ganun ang karakter ni Emilio Aguinaldo. Di raw malayong nadamay lamang si Del Pilar sa mga kontrobersyang nakadikit kay Aguinaldo. Kasi si Aguinaldo controversial. Kaya yung mga associates niya, hanggang sa ngayon din di ba, mga nababatikos din in the same way na may mga puna din kay Aguinaldo. Mga Pilipino, ang pagkaunawa nila sa kasaysayan ay kulang sa analysis. Dapat pinag-aaralan yan. So, tama ba ang sakripisyo sa Tirad Pass? Ano ba mas mahalaga sa atin? Ang katapatan o yung pagkamakabayan? Ang katapatan sa tao o yung katapatan sa institusyon? So, dapat tingnan lagi natin yon. Wala pa ring linaw kung berdugo nga ba ang naging papel ni Gregorio del Pilar sa buhay ni Aguinaldo. Kapakanan nga ba ng bayan ang kanyang pinahalagahan o ang seguridad lamang ng Pangulo? Sa paglipas ng panahon, patuloy na mababalot sa misteryo ang katauhan ni Del Pilar. Ang mga kasagutan ay kasamang nakahimlay ng batang general. Buhay ang inalay ni Gregorio del Pilar para sa ating bayan. Ang kanyang pagkabayani kailanman hindi mabubura ng anino ng mga haka-haka kung paano nga ba siya binawian ng buhay dahil isa siya sa mga dahilan ng tinatamasa nating kalayaan. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed.